Karapat-dapat ba kayong makasama sa aking pagdating? Pakasuriin ninyong mabuti ang iyong sarili. Kung minamahal ninyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. Ang utos ko ay magaan. Ako ay sumasa inyo, lubos kayong magtiwala. Good morning mga kapatid. Tayo ba'y karapat-dapat? Sabi ng Panginoong Yesus, pagbaba ko pa sa lupa, may dadatnan ako sumasampalataya. Meron. Tayo ang nalabi. Pero kinakailangan maabot natin ang criteria. Ang pagpapakalinis. Pumasok ba sa puso't kaisipan niyo yun? Pumapasok na ba yun na maging tapat ka na, magpakabanal-banal ka na, maging sanctified ka na sa Diyos? Kasi anytime, bababa ang Panginoong Yesus. Minsan lang to. Pag naiwan ka na eh. So, ang chance natin, rapture. At kung tayo patuloy na magiging malinis at dadat ng malinis, doon lang tayo mararapture, bagong nilalang. Wala na yung luma. Meron kasi dito ang kaso sa Biblia na merong isang may ketong eh. Sa Matthew 8:2-3. At narito, lumapit sa kanya ang isang ketongin. At siya'y sinamba na nagsasabi, Panginoon, kung ibig mo ay maaaring malinis mo ako. At inunat niya ang kanyang kamay at siya'y hinipo na nagsasabi, ibig ko luminis ka. At pagdakay nalinis ang kanyang ketong. So yung desire ng Panginoong Jesus na maging banal tayo, kailangan desire mo rin. Yung kalooban ng Diyos sa langit, kalooban mo rin dito sa lupa. Nasa lupa tayo eh. So kung ang desire mo, pagkabanal-banal, magpakalinis, lilinisin ka ng Diyos. Sa lahat ng karumihan. Alam nyo, you have to pay the price eh. Halimbawa, magpapalinis ka ng karburador. Papatune up ka sa mga technician. Mga 190 to 200 ang bayad doon. Halimbawa, magpapalinis ka naman ng ngipin. Kasi ang bunot ngayon, 300 yata eh. Pero yung palinis, mas mahal yun eh. Lalo na kung medyo yung nasa building siya na nasa 3rd floor, 2nd floor, tapos malakas ang aircon, pinakamababa, mga 500 sa mga exclusive dental clinic. O isa Diyos, magpapalinis ka, sabi nito, linisin mo ko eh. Ay sabi ng Diyos, sige, gusto ko maging malinis ka rin. Pero we have to pay the price. Kailangan, gusto mong maging malinis. At pag gusto mo maging malinis, kinakailangan sumunod ka sa lahat ng kalooban ng Diyos. Sabi ng message kung iniibig niyo ko, susunod kayo sa lahat ng kalooban ko. So magiging malinis ka ngayon. Nasa 2 Timothy 3:12. Ito sabi, oo, at lahat ng ibig mabuhay ng may kabanalan kay Kristo Jesus, magbabata ng pag-uusig. So, yun ang babayaran mo eh. Magiging matiisin ka, matiyagain ka, mapagpagal ka, mapagmahal ka. Lahat ng bunga ng Espiritu, kikilo sa iyo. So, gaganapin mo lahat to. Yun ang presyo eh. Kasi ang ibibigay naman sa iyo ng Diyos, yung tunay na buhay eh. Yung buhay na walang hanggan sa bagong langit at bagong lupa. Kasi yung buhay dito sa lupang ito, susunugin to eh. Aabot ka lang ng 70 years old, kung malakas-lakas, 80. Kung ima-maximize ng Diyos, 120. Walang kakwenta-kwenta buhay dito, may sakit eh. Ang dami mo pera, sige, may sakit ka. Ang sakit mo, diabetes, high blood. Wala kang makakain masarap. Pero ang dami mong pera, you can buy many foods, pero hindi ka makakakain. Pag kumain ka, mamamatay ka eh. Asan ang dami ng pera mo? Di mas maganda na tayo dito. Sapat-sapat lang ang pera, pero nakakakain naman ang gusto natin kainin. Diba? So, ang gusto ng Panginoon sa atin, yung unang-una, yung kabanalan. Kasi idadagdag niya lahat eh. Seek ye first the kingdom of God and His right, and everything else shall be added. So, idadagdag yun eh. Yun ang pagpapala. Ang pagpapala, buhay na walang hanggan eh. At yung maintenance ng buhay sa lupa.
Kasi ito, temporary nga ito eh, temporal eh. Nakakita na ba kayo ng permanente rito? Yung mga pre-need mga business nga, nagbabaksakan, yung pro-life. Ang dami, yung, di ba, asan ang sinasabi nilang security sa college plan? Sila na ngayon na magbabayad ng tuition fee. Walang secure dito sa lupa. Ang security dito, nasa Diyos pa. Kasi hindi nagagalawan Diyos eh. Kasi nga, yayanigin niya langit at lupa, yung bahay niya hindi mayayanig eh. Yun lang ang hindi mayayanig eh. Susunugin ang lahat ng bagay eh, para saan lahat ng ihahanda mo dito. So, ang pagtutuunan natin ng pansin, hindi yung buhay dito. Yung buhay na susunod. Yung walang hanggang buhay. Sa new heaven and new earth. Gugunawin to eh. So, what's the use ng lahat ng yan? Ang pinaka-importante, datnan tayong malinis na sumasampalataya. Titira ka dun eh. Forever and ever yun. Napakasarap dun. Walang magtatrabaho dun. Wala na mapapagod dun eh. Wala na rin matutulog eh. Walang tulugan doon, walang paguran, walang trabaho, walang sumpa, wala na manganganak doon, wala na maglilinis. Puro sarap. Eh dito sa lupa, kahit ang dami mo pera, ang daming hirap eh. Pero alam nyo, kahit napakahirap dito sa lupa, mapagmahal ang Diyos sa atin. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Ako, sample lang ako eh. Alam nyo itong paakon to, nung masira ito, nagkaroon ako ng severe patellar arthritis na kailangan operahan. Pumunta kami sa Medical City nung gagamitin yung Intellica ni Peter. 220,000. E di tigil kami. Wala akong ginawa sa Panginoon kundi manalangin ng manalangin ng manalangin. Alam nyo, tinugon ng Diyos. Sa March 8, o-operahan na ako. Sinuplayan kami ng Panginoon ng supply ng pera, ng support. Kaya malalagyan na ito ng titanium. Tinignan ko nga, bilog. 44,000 na yun, ganito lang kahaba, bilog. Tapos 2 tornilyo. Meron palang computer machine na ginakabit doon, isasaksak sa tuhod ko, sa gitna ng buto, tapos 2 tornilyo. So, makakalakad na ako ng okay. O, ibig sabihin, dinidinig ng Diyos sa panalangin natin kasi matuwid tayo eh. Tandaan nyo to, lahat ng panalangin na hinihingi natin sa Diyos, basta sumusunod tayo, ibibigay lahat. Tandaan nyo yan. Nasa Matthew 21:22 yan eh.